Dahil ang tinapay ay isa sa pangunahing pagkain ng pamilyang Pilipino, lalo na ngayong Kapaskuhan, alamin natin ang presyo nito at ano ang pinakapatok ngayong Kapaskuhan. Sa panahon ng Kapaskuhan, customarily, kami pong mga panadero sa ganitong panahon, hindi na nagtataas ng presyo ng tinapay. Alam mo, nung mga nakaraang linggo, ay muntik na itaas ang presyo ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Ngunit dahil sa kalamidad na sinapit sa mga bagyong sumapit sa ating bansa, ang mga panadero ay hindi nagtataas ng presyo ng tinapay. Una, pag may kalamidad. Pangalawa, sa panahon ng okasyon, para maipakita namin na ang bakery industry ay isang paraan ng serbisyo sa mamamayang Pilipino. Ayon kay Chito Chavez, Pangulo ng Asosasyon ng Panaderong Pilipino, ang hindi paggalaw ng presyo nito ay bunsod ng sunod-sunod na naganap na kalamidad sa bansa. Aniya, bagamat tumaas ang presyo ng itlog at asukal, hindi man nila taasan ang presyo ng tinapay ay babawiin na lang ito sa sales at volume ng production ngayong Disyembre. Pagdating naman sa presyo ng tinapay, pinahayag niya ang pagkakaiba ng bawat uri nito. Sa community bakery, nandiyan yung mga 55 pesos hanggang 80 pesos sa mga groceries and supermarket. Depende ito sa kalidad ng loaf bread, depende ito sa timbang. Alam mo, very affordable ito sa mga community bakery. At yun namang nasa sa supermarket, groceries, ay mapapansin din natin na very saleable naman ang mga produktong ito. Ang aking may papayo sa panahong ito, mamili kayo ng maagap. Sa bahagi naman ng pangkaraniwang bilihin, nangunguna rito ang pandesal, monay, pero loaf bread ang nananatiling pangunahing tinapay. Pag ganitong panahon ng Pasko, ang loaf bread ay napakalakas. Ito'y isinasama natin, pinapalaman na ng hamon, queso de bola, kasama ng spaghetti, pansit, tradisyon sa mga Pilipino. Alam mo, sa pangaraw-araw, sa buong taon, malakas ang pandesal. Pero pag pumasok na ang beer season, loaf bread ang isa sa tinatangkilik. Siyempre, ibinahagi din nila ang kanilang mga pinakapatok na uri ng loaf bread. Sa Tinapayan Festival, sa bakery ito, malakas kami sa cheesy loaf and ubi loaf. Yun yung aming bestseller items. Kung gusto nyo ng tinapay na panregalo sa Kapaskuhan, ito yung bibili nyo. Abot kaya yung presyo niya and at the same time, matagal siyang masira. Sabi ni Sir Chito, ito yung isa sa bestseller nila. Madalas ito ang pinapang giveaway. So, titikman natin. Alam mo ma'am, ito, may palaman na, may loaf ka pa. Ginawa ito para maging convenient at madali, easy sa mga may bahay, sa nagta-travel. Pag nagta-travel ka, may baon ka nito, may palaman na. Ayon pa kay Chito Chavez, hindi lang mga mamimili ang makakabenepisyo rito, pero pati na rin ang mga taong naninilbihan sa industriya ng agrikultura. Using agricultural product in our country, ang ubi ng Pilipinas isa sa pinakakilalang ubi at pwedeng ipagmalaki ng bawat Pilipino sa ibang bansa. Makikita natin yung ube loaf, buong-buo talaga yung ube niya, hindi siya yung flavoring lang. Para naman sa mga mamimili, ang kanilang pangkaraniwang bilihin ay nagkakaiba-iba, ngunit hindi mawawala ang tinapay sa kanilang mga hapagkainan. Yung wheat bread para sa mga diet nga ano. Dito, ano ba? Yung cheese roll, may cheese roll sila dito, di ba? Yun. Payo naman ni Chito Chavez sa mga panadero ngayong tumataas ang presyo ng sangkap ng tinapay. Unang-una, hindi maiwasan ang pagbaba ng profitability. Pag sa ganitong pagkakataon at pag medyo nagkaroon ka ng medyo minalas ka, malulugi ka. Pero may bawi naman. Magagawa din ang paraan yan, either na magtaas ka ng presyo ng iyong produkto later on, at ito na may maunawaan ng gobyerno, o dili kaya, babalik naman uli sa dati ang presyo ng raw mat, pero yon may kalabuan. Ang kinakailangan talaga, kapag nagtaasan ang produkto ng raw mat, kinakailangan galawin ang presyo ng produktong tinapay. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network.